Magandang tanghali po sa inyong lahat mga kaibigan. Purihin po ang ating Diyos sa araw na ito kasi makakapagbasa na naman po tayo ng salita ng Panginoon. Pagpasensyahan nyo na po kasi kahit saan ako pumunta, maraming maingay. May nagdidrill doon banda sa may terrace, may nagdidrill po sa dingding. Salamat sa Diyos at medyo huminto muna. Ngunit hindi po tayo papayag na dahil sa maingay ay hindi po tayo makapagbasa ng salita ng Panginoon. Ano po? Makikipagsabayan po tayo sa ingay. Kaya purihin ang Panginoon sa araw na ito mga kaibigan. Kamusta po kayo? Salamat sa Diyos. Dahil ngayon ay Lunes na naman sa Pilipinas. At sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa, kamusta po kayo riyan? Marahil po ay malamig po sa inyo sa panahon ito kasi yung akin pong kumari at kapatiran din natin kay Kristo ay nasa Canada, sobrang lamig. Ang aking pinsan naman nakarang araw ay pumunta ng Australia at malamig din. At purihin sa Panginoon kasi nandito po tayo sa Pilipinas, kaya sakto lang sanay po tayo sa mainit, maaligam-gam o medyo malamig po. So yun, isa pong magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, saan man kayong sulok ng mundo. Pinapaabot ko po sa inyong lahat, mahal na mahal po kayo ng ating Diyos. Kaya mga kaibigan, ngayon po ay magbabasa na naman po ako ng salita ng Diyos at kung ano man po yung kakayanan na ipinagkaloob sa akin ng Diyos ay ito lang po ang aking maibabahagi sa inyo kung ano po ang paunawa ng Diyos sa puso ko ng kanyang salita ngayong araw. Kaya inaanyayahan ko po kayo mga kaibigan sa aklat po ni Juan, sa aklat ng Juan, chapter 10, verse 10. Alam ko po na kapag tayo pong lahat ay nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi na po ito bago sa inyo ang John 10:10. Ano po? At maganda po ito na topic ngayong araw kasi karamihan po na nangyayari ngayon ay ganito na po sa ating binabasa. Ayan. Juan chapter 10 verse 10. Sabi po dito, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Salamat sa Diyos sa kanyang salita, purihin po ang ating Panginoon. At salamat sa banal na Espiritu Santo na siyang gagabay sa atin upang maunawaan po natin ang mensahe ng Diyos sa oras na ito. Ano po, sa mga nahuli po ay andito po tayo sa John chapter 10 verse 10 o Juan 10 verse 10. Yan. Uulitin ko po, tingnan po natin mabuti dito. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw. Sino po ba ang magnanakaw mga kaibigan? Siyempre wala pong iba kundi ang diablo in Jesus name, ano? Alam niyo po itong diablo ninanakaw niya po lahat. Unang-una, yung oras ng mga anak ng Diyos sa pananalangin. At ang mensaheng ito ay para po ito sa mga anak ng Diyos ha, mga kaibigan, hindi po ito para sa mga anak ng diablo. Ang mensahe pong ito ay para sa mga anak ng Diyos at wala pong ibang nagnanakaw sa mga anak ng Diyos kundi ang diablo. Una, ninanakaw po ng diablo ang oras natin sa pananalangin, ang oras natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos, ang oras natin para magbahagi ng salita ng Diyos, ang oras natin para sa paggawa ng kabutihan na bunga ng ating pananampalataya sa Panginoon. So, bakit po ninanakaw ng kaaway? Kasi sa panahon pong ito, pagising natin sa umaga, imbis na Biblia, ang una nating damputin madalas ay Facebook, cellphone. At bubuksan natin yung ating mga Facebook, ang YouTube, at habang tumatakbo ng tiktok ang kamay ng orasan, ay napaparami na pala, napapatagal na pala, hindi lang pagsilip sa ating mga Facebook at YouTube account, kundi kinakain na ng oras, yung oras ng ating pananalangin sa Panginoon. Yan po ang mga bagay na ninanakaw ng diablo sa buhay ng mga anak ng Diyos. Minsan naman kapag maraming isipin,
o may mga problema at sitwasyon na hindi maganda, napupunta po ang ating isipan sa mga suliranin at yan din po ang isang ginagawa ng dyablo, nakawin ang oras natin o ang isipan natin para hindi makapag-concentrate sa salita ng ating Panginoon. Sabi pa po dito ay pumatay at magwasak. Grabe na po, pumatay. Ano po ba ang pinapatay ng dyablo? Literal, ay pumapatay po ito ng katawan at lumilisan o umalis ang buhay sa pisikal na katawan. Ano po? Pumatay ay pinapatay po yung ilaw ng ating pananampalataya sa ating mga puso. Imbis po na nakasindi, ayaw na ayaw po yan ng dyablo. Nakasindi ang ating ilawan bilang mananampalataya sa Panginoon. Ayaw po ng dyablo yung masaya tayo. Papatayin niya po yung kagalakan at kanyang papalitan ng kalungkutan o galit. Ano po. So may mga bagay po sa area ng buhay natin na pinapatay din ng dyablo. Pinapatay yung pananampalataya, pinapatay yung kagalakan, at pinapatay po yung pag-ibig ng Diyos sa puso natin. Pinapalitan ng kawalang pag-ibig. Kaya hindi na po tayo makakagawa ng mga bagay na magbibigay ng karangalan sa ating Panginoon. So, yan po ang trabaho ng dyablo. At sabi po dito, magwasak. Ano po ba ang winawasak ng dyablo sa ating buhay? Okay. Kapag ang isang mananampalataya o ang pamilya ng isang mananampalataya na isang dyablo na wasakin yung relasyon, yung magandang samahan, yung pagmamahala ng mag-asawa, pagmamahala ng buong sambahayan, yan po yung winawasak ng dyablo. Ayaw ng dyablo na maging masaya ang mga anak ng Diyos. Wawasakin niya yung pangarap, wawasakin niya lahat ng mabuting ginagawa ng mga anak ng Diyos. Ayaw ni Satanas yan na maging masaya, mabuti, at mangibabaw ang pag-ibig ng tao sa Diyos. Kaya nga, ito ay paalala ng ating Panginoon na maging alerto po tayo kasi minsan akala natin okay pa na yung pagising natin sa umaga ang una nating dadamputin ay yung ating cellphone o ang una nating gagawin ay manood ng mga kung ano-ano po. O kaya pagising natin ay iisipin natin ang ating mga problema at suliranin na kumbaga ninanakaw ng Diyos yung oras natin para sa Panginoon, para sa mga magagandang bagay. Ano po? Siyempre kapag gulo na ang ating isipan, di na po tayo makapagplano at makapagdesisyon ng tama. Ano po? At tandaan din po natin na ang dyablo ay hindi po yan natutuwa sa ginagawa natin na magagandang bagay para sa ating Panginoon, para sa ating pamilya, para sa ating kapwa. Talagang gagawa at gagawa po yan ng paraan para po madistract yung ating ginagawa na tama sa harapan ng Panginoon. So, ano po ang ating gagawin? Para hindi po manakaw, para hindi po mapatay, para hindi po mawasak, para hindi manakaw yung ating kagalakan, ang ating kapayapaan, para hindi mapatay yung init, yung lumalagablab na pag-ibig natin sa Diyos at pananalig natin sa Panginoon, para hindi mawasak ang relasyon natin sa Diyos at relasyon ng sambahayan o relasyon ng mag-asawa. Ano po ang gagawin natin? Siyempre po wala po tayong ibang gagawin kundi ang manindigan, manatili po sa pananampalataya natin sa Panginoon. Kailangan maningas yung ating ilaw, yung ating ilawan. So ano po ang pwedeng pangsuporta natin para laging maningas yung pananampalataya natin? Kailangan po natin ang salita ng Diyos. Patuloy po tayong magbasa ng salita ng Diyos araw-araw. Patuloy po tayong manalangin. Siyempre, kasama na po dyan ang pakikipag-isa natin o sa mga grupo o sa mga church. Ano po, yung ating mga bahay panambahan ay isa po yan sa makakatulong sa atin. Makakahalubilo po natin ang ating mga kapatid kay Kristo. Sama-sama po tayo magpupuri sa Panginoon. Doon sa panahon na wala na tayo sa church,
Buhay pa ba ang ating pananampalataya? Yes, buhay na buhay po yan kapag ang ating puso ay puspos ng pag-ibig ni Kristo. Kasi ang katotohanan yan sa loob ng ating sambahayan, dito na po nagmumula yung labanan, ano po, talagang gustong rambulin ni Satanas yung sitwasyon ng loob ng sambahayan ni Kristo. Andyan yung mag-iinis ang dyablo. Di ba ba? Minsan nagsisimula lang doon sa pangungulit ng apo o pangungulit ng anak, ano. At ayaw mo nang maingay. So, kapag hindi mo magamit yung self-control na bunga ng Holy Spirit sa buhay natin, diyan po nasisira ang ating sitwasyon ng ating pananampalataya sa Panginoon. So, para po hindi po makagalaw o makagawa ang kaaway sa buhay natin, suportahan po natin palagi ng panalangin na may kalakip talaga na pananampalataya. At ipanalangin po talaga natin ang ating sarili kasi wala pong ibang iinisin ang dyablo kundi tayo na mga anak ng Diyos mula sa mga magulang, mga anak, ano. Siyempre yung mga apo natin pagbata pa ay hindi pa po yan makakaunawa ng ating nauunawaan patungkol sa Panginoon. At meron din naman po tayong mga kapamilya, mga anak, manugang, na hindi po kapantay ng ating pananampalataya sa Diyos. So, kailangan po natin bilang magulang na mananampalataya ay kailangan po talaga natin yung malawak na pangunawa. Siyempre, kailangan po natin gawin yon, yung self-control, yung pag-ibig ng Diyos, malawak na pangunawa, at matuto rin tayong makinig, makiramdam kung ano man ang reason nila sa mga sitwasyon sa loob ng bahay. Ano po, lalo na kung meron tayong mga manugang, mga anak at apo na kasama sa loob ng bahay. Alam nyo naman po ang mga lola, di ba? Pag makarinig lang ng yung konting ingit lang ng apoy, parang nag-iinit agad yung damdamin ng lola na para bang naapi na naman yung kanyang apo. Pero kung ating iisipin ganito, okay, mahal natin yung ating mga apo. Para lang pinapaliwanag ko lang para hindi talaga makagalaw ang kapangyarihan ng dyablo sa loob ng sambahayan ng isang mananampalataya. Tandaan natin, tayong mga magulang ay tagapaalala lang sa ating mga anak. Ngayon, kapag meron na tayong mga anak na meron ng mga sariling anak din o may mga apo na tayo sa ating mga anak, nagsisimula din sila kung paano nila disiplinahin yung kanilang mga anak kahit baby pa yan. Kumbaga kung ayaw natin magkaroon ng sigalot sa relasyon ng between manugang at biyanan, ay tumingin lang tayo at magpaalala lang tayo. Kasi every time na sila ay nagkamali at ating laging sisitahin, nag-create po yan ng pagkabahabahagi sa pamilya. Nag-create po yan ng tampo na lihim sa puso nila at baka dumating sa punto na makasagot sila sa atin bilang mga biyanan na medyo may emosyon na hindi na medyo maano na yung emosyon, baka masaktan tayo. So, pag-aralan po natin mabuti yung mga sitwasyon sa loob ng bahay. Tandaan natin mga kaibigan, ang labanan po ay wala na sa labas, kundi nasa loob na po ng ating sambahayan. Ultimo, ang ating sarili ay kalaban natin kung minsan, di po ba? Kaya yan po ang bintahe o advantages ng isang anak ng Diyos na nagpapatuloy sa pagbabasa ng salita ng Diyos, nagpapatuloy sa pananalangin, nagpapatuloy sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kasi alam niyo mga kaibigan, hindi ganon kadali magbahagi ng salita ng Diyos. Siguro, yung iba nagagawa kahit galit ang puso, pero ako hindi. Talagang pag nararamdaman po ng damdamin ko na hindi ako karapat-dapat na magbahagi ng salita ng Diyos ngayong araw, napapansin niyo po ba? May mga araw na hindi po ako nag-share. Wala po tayong sharing time. Bakit? Kasi unang-una, maingay yung aming kapitbahay. Salamat nga po sa Lord kasi nung nagsimula ako, ay hindi na sila nag-iingay. Katatapos lang po talaga ng drill sa dingding na talagang parang dito sa loob namin ginagawa kasi magkadikit nga ang dingding namin. Tapos pag doon naman ako sa terrace, andun din doon yung meron doon kinikinis kaya ang ingay sa tinga. Na kumbaga, labas at loob ay maingay. Pero ngayong nag-start ako, ay huminto po sila kasi nagpipintura po sila doon sa may terrace. At kung andun ako sa terrace, langhap ko na naman po
yung matinding amoy ng pintura. So, papaano ang gagawin natin para hindi makapasok ang damdamin ng kaaway sa ating mga puso o yung nais ng kaaway o nais ng dyablo na tayo galitan. Siyempre po, andun po yung talagang umunawa na lang tayo. Ako iniisip ko na lang matatapos din yan. Mahigit 1 buwan na nilang ginagawa. Matatapos din yan. Basta mula 7 a.m. to 5 p.m. Tuloy-tuloy po yan ang trabaho nila. Siguro kontrata kaya binibilisan. At iniisip ko na lang na hindi naman yan aabutin ng 1 dekada. Kumbaga baka abutin lang yan 2 buwan. Tahimik na uli ang paligid. Ano po. Kasi bantayan po natin ang ating mga puso. Alam mo, puso po talaga natin, madaling mag-react yan eh. Pag nag-react na ang puso, papasok sa ating isipan, lalabas na sa ating mga labi. Kapag galit ang naramdaman ng puso, siyempre, bad words din ang lalabas sa ating bibig. Hindi po ba? Yung kaisipan natin ay ayaw, hindi niya sasalungatin yung damdamin ng puso. Kapag galit ay galit din ang isipan at lumalabas sa ating bibig ang galit na salita. Ano po. So, yun. Kumbaga, ingat po tayo. Alam niyo mga kaibigan, lalo na ngayon, no? Talagang laganap na ang kasamaan ng tao sa mundo. Alam niyo po, gusto ko lang i-share sa inyo. Habang ako pinag-i-scroll ng YouTube, naghahanap ako ng mga magagandang mapapanood dahil marami namang nagpe-preach ng mga Word of God sa YouTube. Pero napunta po ako doon sa sinabi po ng pinaka-hepe o pinaka-head ng PNP ng Pilipinas. At nakakabigla yung kanyang sinabi na yung declaration niya na ang droga ay kagaya lang ng tawag dito, energy drink na kesyo kailangan niya ng katawan ng tao kasi kapag nagtatrabaho sa gabi, panglaban sa puyat. Parang grabe po, buong buhay ko ngayon ko lang yan narinig na ang isang opisyal, lalo na sa PNP ay ganoon magsalita. At yung isa naman pong congressman, na ang pagkakaalam ko, isa rin siyang, tinatawag siyang pastor. Ano po, ibig sabihin pag pastor, lingkod ng Diyos. Pero sa kanyang pahayag po ay nakakagulat din. Sabi po niya, hindi naman masama ang nagbibinta ng droga. Mabuti nga ang mga addicted ay nakakapagbinta pa o pusher ay nakakapagbinta pa ng droga para may maipakain sa pamilya na naghihirap. O di po ba, kapag hindi po natin alam ang katotohanan mula sa Biblia, yung mga nagbibinta ng droga, yung mga user, yung mga pinagmumulan kung saan galing yung mga droga na yan, no? Yung mga Lord ng mundo na tinatawag, ano? Parang nabibigyan sila ng karapatan na makakilos ng malaya sa ating bansa. Pero tayong mga anak ng Diyos, hindi natin bibigyan ng karapatan si Satanas na makakilos sa ating mga buhay at sa ating sambahayan. In the mighty name of Jesus. Kaya nga, yung ating prayer sa Panginoon na iligtas niya ang Pilipinas laban sa mga masasama, matutupad po ito. Makakakilos po ang kapangyarihan ng Panginoon para baguhin ang ating bansa sa pamagitan ng panalangin ng mga anak ng Diyos na may kalakip na pananampalataya. Pero kuminsan hindi na yan ang binabantayan ko. Binabantayan ko na talaga yung aking sarili at ang aking sambahayan na maghanda na tayo. Ihanda natin ang ating mga ilawan, ang ating pananalig sa Panginoon kasi talagang lahat na ngayon ng mga preachers, mga spiritual directors ng mga malalaking church, full gospel churches, ang sinasabi na ay humanda tayo. Anytime, pwedeng dumating ang Panginoon. O, di po ba? Kapag lumaganap na at naging legal na ang droga sa Pilipinas, kapag nauna ang rapture doon sa pangyayaring iyon o mangyayari na iyon, purihin ang Panginoon na tayo po ay andoon na sa kaharian ng ating Panginoon sa tunay nating tahanan. Kaya nga po, magbantay tayo. Habang tayo po ay gising, magbantay po tayo. Bago po tayo matulog, ay mag-iwan po tayo ng panalangin. Kasi ang rapture ay hindi naman siguro yun gising lahat.
pwedeng tulog ang mga tao, yung iba, ano po. So, hindi po talaga natin alam ang panukala ng Panginoon. Alam niyo mga kaibigan, nangyayari po ang bagay na to. Kapag tayo po ay um, nagbabasa ng salita ng Diyos, ito po mga nangyayaring ito ng kasamaan. Hindi na po yan bago kasi andito po yan sa banal na aklat. Mga propesiya po yan na sa mga huling araw, ang masama ay lalong magpapakasama at ang mabuti ay lalong magpakabuti. At hindi pwede magsama ang masama at mabuti. Kaya kung masama ka at hindi mo nahihirapan kang magpakabuti, magpakasama ka na lang. Yan po ang nais ng Diyos na ihayagay. Ngayon, kung mabuti ka, magpatuloy ka na lang sa pagiging mabuti. Huwag ka nang gumawa ng masama. Kung gusto natin talagang makauwi sa langit at maranasan, matanggap ang buhay na walang hanggan, mga kaibigan ko, mga kababayan ko, mga kapatid ko kay Kristo, mga kapamilya, kapuso, ay magpakalapit na po tayo sa Panginoon. At iwasan na po natin yung mga bagay na hindi tama sa harapan ng Diyos. Huwag na po natin gawin. Kung paano po tayo tinubos ni Kristo ng kanyang buhay at dugo para alisin tayo sa kasalanan, ay lagi po tayong retouch ng ating relasyon at pananampalataya sa Diyos. Kapag tayo po nakapag-isip na hindi tama, huwag na po nating bigkasin yun para hindi na lumabas sa ating labi, para hindi na makatch up ng dyablo. Kasi ang hindi lang kayang gawin ng dyablo ay yung magbasa ng laman ng ating isipan. Alam niyo po yan, si Satanas. Kayang-kaya po yan mag-anyong maamong tupa. Tumutulong din yan. Parang yan, tawag dito, gaya-gaya. Kaya lang, ang kaibahan nila ng Panginoon, hindi niya kayang pumunta doon sa kaharian ng Diyos. Pag binasa natin ang langit, ang Panginoong Hesus ay pumunta sa impyerno. Tinignan niya ang mga tao doon. Kumbaga, pero si Satanas, hindi niya kayang puntahan ang langit. At yung nabasa ko na umiiyak ang Diyos habang nandoon sa lugar ng impyerno. At sinisisi siya. Ayan. Parang napanood ko yata pelikula. Kung yan man ay pelikula, sinisisi ang Panginoon. At nung sinasabi ng Diyos na wala na akong magagawa para sa'yo, ay minumura nila ang Diyos pagtalikod ng Panginoon. Totoo po yun, wala nang magagawa ang Diyos para sa atin kapag ang buhay ng isang tao ay nasa impyerno na. Bakit? Kasi dito pa lang sa lupa, binigyan po tayo ng Diyos ng mahabang panahon para makapagsisi ng totohanan, para tumalikod sa lumang buhay na punong-puno ng kasalanan, para ilapit sa Diyos ang buhay natin at mamuhay ng naayon sa kanyang salita, mamuhay ng naayon sa kanyang kalooban at hindi na sa kalooban ng tao. Hindi na yung sarili natin ang nasusunod. So, kasama po yan sa mga bagay na dapat nating ayusin o lalong ipaayos sa Diyos upang hindi po tayo manakawan ng Diyos, hindi po mawasak at hindi po mapatay ng dyablo ang ating relasyon at pananampalataya sa Panginoon. Kaya mga kaibigan, nawa po ang salita ng Diyos na ito sa John chapter 10 verse 10 ay maging bukas po ang ating puso at isipan na maunawaan ito. Hilingin natin sa Holy Spirit na tulungan tayo na maunawaan ang bagay na to. Kasi minsan akala lang natin, di ba? Yung paggising natin sa umaga na hindi tayo makapanalangin agad at hindi tayo makabasa agad ng Biblia. Di po ba ang dami ng sumisingit? Andiyan yung pang-iinis ng kaaway. Kapag nanood po tayo ng social media, dalawang angkan lang naman ang naglalaban. Kumbaga, Pilipino sa kapwa Pilipino ay naglalaban. Sabi ng isa, siya ang tama. Sabi ng isa, yun naman ang masama. So, titignan po natin mabuti at dilidilihin natin mabuti ang mga sitwasyon. Kumbaga, pakiramdaman natin mabuti. Baka tayo po ay natatangay na ng galit kasi kakampi tayo sa kabila. Huwag po tayong patatangay sa pandaraya ng kaaway. Alam niyo po bakit? Kasi kapag nagalit tayo sa isang kampo, pumapasok na po ang kasalanan sa ating mga puso. At kapag nakapasok na ang kasalanan sa pamagitan ng inis, galit, at parang nagre-rebel din na yung puso mo, against doon sa kabila, ay
pumapasok na po yung galit at pinapatay na po ng diablo yung pag-ibig ng Diyos. Ninanakaw na yung tamang kalagayan ng ating puso at winawasak na yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya ingat-ingat po tayo mga kaibigan. Ang Diyos po ay napakabuti. Alam po ng Panginoon kung sino ang nauuhaw sa kanyang salita. Alam din ng Diyos kung sino ang gustong makaranas ng kapayapaan sa bawat araw. Kanina nga po ang aming topic ay nasa John, the whole chapter po ng Juan. Doon po ang topic at doon nga po namin napag-usapan yung ginawa po nung ni Maria. Alam niyo po si Maria, yung nagkakahalaga ng 300 dinar, parang dinaryo yata yon, na pabango ay ibinuhos niya sa paa ng Panginoong Hesus at hinugasan niya. Tapos pinunasan niya ng kanyang buhok, kaya umalingasaw kumbaga na nag-spread yung bango ng pabango. Bakit nga ba buhok ang ginamit ni Maria na pangpunas? Kasi gusto rin ni Maria na mula doon sa paa ng Panginoong Hesukristo ay magkaroon din siya ng bango, yun, pananampalataya. Bakit ibinuhos ni Maria yung the best na pabango? Yun po ay uri ng paglilingkod na ginawa lamang ni Maria, yung the best, yung tama, kasi mahal niya ang Panginoon. At meron po doon kumontra, si Judas. Sabi niya, sayang naman yung pabango. Sana ay ibininta na lang yan. Malaking bagay yung 300 denaryo para maitulong sa mga nangailangan. Alam niyo po ito si Judas, ang utak niya kurap. Nung nakita niya yung halaga nung pabango na napakamahal at napakabango, siyempre kapag dumaan po yun sa kamay ng mga tao na ang utak ay puno ng corruption, so makikinabang siya doon sa kasi ito si Judas, ito po yung ingat chairman ng Panginoon. Kumbaga alam ng Diyos na ito si Judas ninanakaw po yun ang pera. Kaya ito si Judas ay isa rin magnanakaw ng literal na pagnanakaw, corrupt. Kaya yan po, minsan ang isipan ng mga Kristiyano ay may pagka-corrupt din. Alam niyo po, ang Diyos lamang po ang nakakaalam kung sino ang totoo at tunay na naglilingkod sa Panginoon. Nung nabasa ko itong si Jesus Christ ay dumating sa bahay ni Lazaro dahil best friend niya si Lazaro, dito siya sa lupa. Mahal na mahal yan ang Panginoon, ang magkakapatid na yan, higit sa lahat si Lazaro. Ito si Marta ay nag-aligaga na maghanda kasi maraming tao nakikinig. Ngunit ang ginawa ni Maria ay naupo at nakinig sa salita o sinasabi ng ating Panginoon. At sabi ni Marta, Panginoon, sabihin mo nga niya kay Maria na tulungan ako dito. Pero sinabihan siya ng Diyos. Yung Marta, bakit masyado kang para bang, sorry sa aking sariling pananalita. Masyado kang abala sa ginagawa mo. Alam mo kung ano ang tama sa inyong dalawa ni Maria, itong ginagawa ni Maria, makinig. So, yan po ang nais ng Diyos. Makinig tayo sa salita niya para sa ganon, maunawaan natin ang kanyang mensahe. Kapag oras na ng pananalangin, kapag oras na ng pagbabasa ng salita ng Diyos, kapag oras na ng worship, kapag oras na ng mga bagay na makalangit, huwag na nating isingit yung kaabalahan pa na iba na madidistract pa ang ating ginagawa para sa Panginoon. Alam niyo mga kaibigan, sabi ko nga, napakasimple lang kung titignan natin yung ginawa ni Maria. Binuhusan o hinugasan ng pabango ang paa ng ating Panginoong Hesukristo at yun ay talagang nakapagbigay ng kagalakan sa puso ng Diyos. Ay yun po yung paglilingkod na the best. At ang Diyos naman ay hindi nakatingin kung gaano karami ang ginawa nating paglilingkod sa buong araw, kundi ang tinitignan lang ng Diyos dito ay kung paano tayo maglingkod sa Panginoon na may pag-ibig. Yan, may pag-ibig. Kasi ang paglilingkod na walang kalakip na pag-ibig, wala pong kabuluhan yan. Pero kahit isang bagay lang ang ginawa natin sa Panginoon,
na may kalakip na pag-ibig, respeto sa Diyos. Yan po ang alam ko na kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Kaya, yun, para hindi po ah, manakaw ng kaaway ang ating relasyon sa Panginoon o yung oras ng ating mga ginagawa para sa Diyos, para hindi po mawasak o hindi mapatay, mawasak ang ating pananampalataya at ang magandang relasyon natin sa Diyos, ang magandang relasyon ng ating pamilya. Kailangan po talaga magpasakop tayo kay Kristo. Dapat po talaga ay absorb tayo ng pag-ibig ng Diyos upang kahit nang iinis na si Satanas at gamit ang mga tao na malapit sa puso natin or even ang ating mga kapitbahay, kahit anong klaseng pag-iinis, hindi po natin nararamdaman, hindi natin pinapatulan. Bakit? Kasi mahal natin ang Diyos at mahal din natin ang ating kapwa. Kasi kapag tayo ay nasa liwanag at ang kalaban natin ay nasa dilim pa, hindi po yan nakakatanggap ng paliwanag ng isang taong tama sa harapan ng Panginoon ng katwiran. Kaya ang kailangan lang po dyan ay patayin ng kabutihan ang masama. Kapag meron pong gumagawa ng kasamaan sa atin, gantihan po natin ang mabuti upang sa ganon, mabigyan ng kaliwanagan ang kanilang kaisipan na, ay, kaya pala ganon yun kasi mga born again Christian pala yun. Kaya parang hindi tinatabla ng pang-iinis. Ano po. So yan, salamat sa Diyos dahil ang kanyang salita ay patuloy na ipinagkakaloob niya sa atin sa bawat araw. Ito ang kanyang mensahe, ito ang kanyang paalala, ito rin ang kanyang warning, at ito rin ang kanyang biyaya sa buhay spiritual natin. At purihin ang Diyos mga kaibigan. Maraming salamat po sa ating Panginoon at dito po natin tatapusin ang topic ngayon at loobin nawa ng Diyos na sa araw ng bukas ay makakapagbahagi pa rin ako ng salita ng Panginoon sa inyong lahat. Alam niyo mga kaibigan, no? Yan nga po ang sinasabi ko madalas sa aking tawag dito sa aking mga video na nakaraan na maging handa tayo kasi dalawang bagay lang ang hindi natin alam o ang hindi natin nalalaman. Kung kailan darating yung kamatayang pisikal ng isang tao at kung kailan darating ang muling pagparito ng ating Panginoon. Alam niyo po, kahapon bago ko man tapusin ang aking video na to, kahapon pagising ko punong-puno po ng tagus po yung aking bra. Tapos tagus po yun ng dugo mula po sa aking breast cancer. At nung tinignan ko, sabi ko, Lord, salamat kasi alam ko na itong lumalabas na dugo ay hindi ito magandang dugo sa loob. So, ibig sabihin, pinapalabas ito ng Panginoon para maalis yon sa loob ng aking katawan. Kung may mga ganong sitwasyon, kapag tayo po ay nasa Panginoon, hindi na po tayo nakakaranas o nakakaramdam ng takot, pangamba. Bakit? Nakahanda tayo. Sabi ko nga ng mga nakaraan, hindi makakarating ang tao sa kalangitan o sa kaharian ng Diyos kapag hindi siya makakaranas ng physical na kamatayan. Yun ay para sa mga ligtas, para sa mga anak ng Diyos. Paano po yun? Yung mga walang tamang relasyon at pananalig sa Panginoon na kapag nawala ang kanilang hininga, siyempre, shoot po yun doon sa lugar ng dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya alam niyo po, yan yung sinasabi ko palagi na sa bawat araw ang buhay ko o ang buhay nating lahat ay nakasalalay lamang sa kahabagan ng ating Panginoon. May sakit ka, walang sakit, mayaman ka o hindi, dinaanan ka ng bagyo o hindi dinaanan. Kapag kinuha o binawi na ng Diyos yung hininga na nasa buhay o sa katawan ng tao, wala nang magagawa ang tao. Kaya habang buhay ang tao, habang nasa atin yung kalakasan na binibigay ng Diyos, magpakalapit na tayo ng gusto sa Panginoon, magpakatotoo na tayo at magpakatino sa harapan ng Diyos kasi ang buhay ay tangan ng Diyos at hindi po natin kontrolado. Pinanood ko po kahapon, ayan, may konting lang po ako sa inyo sharing. Pinanood ko po yung video na patungkol kay Venus Ra. Sabing ganun, bakit kasi Venus hindi na nagsusuot ng mga two-piece yan, yung mga dating ginagamit niya noong hindi pa siya nakakilala sa Panginoon. At ang paliwanag niya, mula nung siya ay nakakilala na sa Panginoon at nagkaroon na siya ng tamang relasyon sa Diyos,
at tamang pananampalataya sa Diyos. Parang nakita niya yung kanyang sarili. Hindi man ito yung saktong sinabi ni Venus Ra. Parang nakita na niya yung kanyang sarili na hubad sa harapan ng maraming tao. Naalala niyo si Eva at si Adan nung kinain po nila yung ininsist ng Diablo, no? Yung ahas, no? Kainin niyo to, pag nakain nyo to, magkakaroon kayo ng karunungan. Yan, para na rin kayong Diyos, di po ba? So, nadaya po sila doon. Kaya nung nakain nila, nakita nilang isa't isa na hubad pala sila, o di po ba? Tapos nung narinig nila na naglalakad ang Diyos, ang Ama natin sa langit, naglalakad, kumbaga umaalog siguro ang lupa, nagtago sila kasi nahihiya na sila sa Panginoon. Kasi nga, nalaman na nila na hubad pala sila. Pero nung wala pa ang kasalanan sa kanilang buhay, hindi nila alam na hubad sila, nakakahiya pala yung kanilang aura. Kumbaga, parang normal lang yun. Kumbaga, yung nakikita nilang isa't isa, wala pang kamalayan doon sa isipan, wala pang kabastusan sa isipan, di po ba? Pero nung nakain po nila yung bunga na inalok ng kaaway sa kanila, yun, nakapasok ang kasalanan at doon na nagsimula. Yan po yung minana natin na kahit bagong silang ang isang sanggol, ay namana na niyang kasalanan kay Eva at Adan. Kaya nga po, lagi po tayong may repentance na, yung repentance na Panginoon mula sa aking pagkabata hanggang sa mga sandaling ito, ay hinihingi ko po ang kapatawaran mo sa aming mga kasalanan, mga minanang kasalanan kay Adan at Eva. Di po ba may mga ganong prayer ang mga Kristiyano? So yun, sabi ni Venus Ra, ay iba na yung landas niya, iba na yung aura niya, kasi tunay na siyang anak ng Diyos na pinaliwanagan ng salita ng Panginoon. Kasi kung wala ang salita ng Diyos, hindi malalaman ni Venus Ra na ganun pala, na hindi pala kapag ikaw pala ay nasa Panginoon na, ay kailangan pala maging tama na lahat. Unang-una sa iyong uri ng pamumuhay at sa iyong sarili sa harapan ng Panginoon. So yun lang mga kaibigan, di naman natin yan inuhusgahan ang mga nagsusuot ng tupis, pero depende lang po yan sa conviction ng Holy Spirit sa bawat isa. Ako nga nung araw natutuwa ako doon sa aking mga dinala ng salita ng Diyos, ang mga patutuo nila. Dati, nung hindi pa kami dinadalahan ni Sister Riley ng salita ng Diyos, Diyos ko po, paigsian kami ng short kahit kami may mga edad na. Pero nung narinig namin ang salita ng Diyos, para bang unti-unti nagkakaroon kami ng hiya sa Panginoon. So yun, kumbaga ang Holy Spirit lang naman yan ang magkakaroon ng conviction o magtuturo ng tama sa ating mga buhay. Hindi naman po tayo pwedeng baguhin ng kapwa-tao natin, kundi ang salita lang talaga ng Diyos ang pwedeng magpabago sa atin. At yun nga mga kaibigan, basta tandaan po natin ang kaaway ay nandyan, nag-aabang lang para tayo po ay nakawan, patayin, at wasakin ang ating pananampalataya at relasyon sa Panginoon. Kaya mga kaibigan, purihin po ang ating Panginoon. Hanggang dito na lang po muli ang sharing time natin. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita sa buhay natin at patuloy na pagpalain ng Diyos ang ating pananampalataya at relasyon sa Kanya. Ganon din ang ating buong sambayan. At salamat sa Panginoon sa kanyang mga biyaya, ang hininga buhay at kalakasan na pinagkaloob niya sa atin sa araw na ito. God bless us all po in Jesus' name. Amen.